Dito mismo sa kinatatayuan natin na to, dito na nakaw yung mga camera natin. Dito na agaw. Mula dito, nag-uusap kami, nagtatawaran. At dito rin siya nag-umpisang tumakbo. Dito mismo sa lugar na to. Tapos, etong address na to, ito ang itinuro niya, na address niya. Yan, sa loob na yan. Dito mismo nangyari yon. Tapos, simula rito, siguro nakatakbo na siya ng mga hanggang dito. Bago ko na-realize na itatakbo niya talaga yung camera natin. So ayan, dito, yung kahabaan na yan, tinakbo namin yan. Hinabol ko siya gamit sa sakyan. Habang nahanap ko siya rito, ayun yung sasakyan natin. Oh. Tapos dito mismo, dito sa papasok na to, dito, diyan siya tumakbo. Doon sa pinakadulo, naghabulan pa kami. Diyan siya nanakbo sa loob na yan. Doon, sa may dulo doon, naabutan ko na siya. Kaya lang may bakod doon, lumundag siya. Yung sasakyan ko, naandun, naiwan ko. Naisip ko, baka may kasama. Yun nga. Tulad ng sinasabi ko kanina, baka may kasama siya. Kuhanin naman yung sasakyan ko. Hindi, na double kill ako. So, ayan, dyan sa bakod na yun siya lumundag kahapon. Dito ko ipinarada yung sasakyan ko. Basta ko nalang iniwan dito nakaandar, naiwan ko pa sa reverse, pero na-handbrake ko naman. Tapos hinabol ko siya dun sa loob. Aabutan ko na siya, kaya lang, tumalon siya dun sa bakod, naiwan ko na andar yung sasakyan natin dito. So, pinili ko na lang balikan yung sasakyan kasi baka may kasama siya, katulad ng sabi ko kanina. Baka may kasama siya, matangay pati yung sasakyan natin. Double kill. So, chinek ko na lahat yung paligid, wala talagang camera. So, talagang kabisado niya itong lugar na to. Alam niya kung saan siya tatakbo, saan siya magmumula. Walang camera, inikot ko na yung buong lugar. Wala akong nakitang CCTV. So, wala tayong pagkukuha ng ebidensya. Tinignan ko rin doon kung naiwan niya yung jacket niya, kung tinapon niya ba yung suit niya o ano. Pero wala talaga akong nakita. So, ayun. Pinakita ko lang sa inyo kung saan nangyari yung krimen. Dahil sa kapabayaan ko, aminado naman ako. Masyado ako nagtiwala. Kung gusto ko makabenta, ayun, nangyari. Akala ko safe na sa New Zealand. Pero minsan, kahit sa lugar na akala mo pinakatahimik at pinakaligtas, hindi ka pa rin makakaligtas sa mga taong hindi parehas. Alam mo, totoo rin yung kasabihan na walang manluloko, walang magpapaloko. Aminado naman ako, naging kasalanan ko yung nangyari sa akin. Masakit man tanggapin, pero naging bobo talaga ako. Dahil sa sobrang tiwala ko mismo nagbigay ng pagkakataon para maloko ako. Ito ang buong kwento kung paano ko natutunang huwag magtiwala kahit sa safest country in the world, ang New Zealand. Ilang buwan ko nang binebenta yung mga GoPro ko. Una ko siyang pinost 800 hanggang sa binaba ko na siya hanggang 700. May mga nag-i-inquire pero walang natutuloy na transaction. Hindi malimit, hindi magkasundo sa presyo o malayo. Hindi kasi ako napayag talaga ng deliver eh. Hanggang sa dumating nga to, October 10, may nag-inquire na isang, alam ko naman dami account. Doon pa lang medyo red flag na, pero nagtiwala pa rin ako kasi nasanay na rin ako eh. Halos lahat na nakatransaction ko, puro dami account. So, nasanay na rin ako. Nag-reply ako sa kanya. So, actually, nangyari lang to kahapon ha. Ang pinag-uusapan natin yung kahapon lang to nangyari. October 10. Ngayon ay October 11. May nag-message sa akin kahapon ng umaga kung available pa nga yung GoPro. Sabi ko, yes, are you interested? Then, sabi niya, may kasama ba yung selfie stick? Papakita ko lang yung combo. Hanggang sa yun, hanggang tinanong niya na ako saan ang meet up. Tapos kasunod nung niya, kung saan daw meet up, kung pwede ko daw i-deliver. So tinignan ko yung profile niya, yun nga, obvious naman, dami account. Pero yung pangalan niya kasi is Chinese name. So kahit sino makatrans ako, Indian man, Chinese, local, Maori o Kiwi,
Mas malimit sa kanila, malimit mga dummy account. So, kung di nakalock ang profile, mga dummy account. So, dahil Chinese yung name niya, nagtiwala ako. Sabi ko, sige, total, Chinese name naman. Sige, bakit hindi? Deliver ko. Pero extra cost. Nag-reply ako ng extra cost. Nag-offer siya ng 30. So, hindi na siya masama kasi 30 minutes lang naman siya galing sa bahay. So, kinagat ko. Sabi ko, okay, sige. Hanggang sa umabot na yung usapan namin na kung anong oras. Kung tinanong ko siya kung tonight ba o tomorrow. Kasi dahil nga sa tiwala ako. May red flag, oh. Aminado ako may red flag. Pero, hindi, inisantabi ko yun eh. Kasi ang gusto ko makabenta talaga. Pumasok naman din sa isip ko, baka nga ganon, na kasi hindi siya natawad eh. Isip pa rin yun, hindi siya natawad. So, sa tingin ko, maganda naman kausap kung i-deliver ko. Ngayon, ang worst case scenario lang na pwedeng mangyari is, hindi niya ako siputin. Yun lang yung kinakakaba ko. Pero hindi ko alam na aabot kami sa ganon na mangyayari yon. Ang inaasahan ko lang na hindi siya sumipot, masayang yung gasolina ko, masayang oras ko, hanggang dun lang. Pero hindi ko akalain na mangyayari yun. Pagdating ko sa address, ang bili niya lang sa akin, sa road parking kami magkita. So hindi na ako pumasok sa loob. Inintay ko na lang siya sa labas. At nung minessage ko na, I'm outside. So, hindi ko matanda kung nag-okay siya. So papakita ko na lang sa inyo yung convo namin. No? After 10 5 to 10 minutes, andyan na siya, nananakbo siya sa gilid ko. So, nung makita kong Maori, noong nakala ko Chinese kasi payat eh. Payat siya. Skinny. So, pagtingin ko, oy, Maori. Nung magsalita siya, naano ko na talaga Maori. Pati itsura niya, kita ko naman. So, medyo, medyo red flag ulit. Kasi akala ko Chinese ang katrans ako. Tapos bigla naging Maori. So akala ko nananakbo siya kasi nahihiya siya sa akin. Kaya siya nagmamadali. So ayun, binaba ko yung bintana ng sasakyan. Lumapit siya, tinanong ko siya kung siya ba yung bibili ng GoPro o daw. Dumungaw siya. Ang unang bungad niya sa akin is, what's your bank account, brother? So ako naman, kinuha ko yung cellphone ko para ibigay yung details ng bank account para maipasa niya. So, while chinecheck ko yung yung bank account ko para hindi ko kasi saulado yung number, ibibigay ko sa kanya. Bigla siya nagsalita na, let me check first. Okay, ako naman si Tiwala kasi magbabayaran na nga eh. So, ako naman si Tiwala, ibinigay ko ngayon si camera. Isa lang ibinigay ko, isa-isa lang para i-check niya, itakbo niya man. So, talaga pumapasok na sa isip ko na posible niyang itakbo eh. Pero dahil nga sabi niya na babayaran niya na sana, so, ako naman, nawala na naman yung hinala ko. Professional siya, magaling siya. O madali lang akong lokohin. Yun lang yun. Professional na siya, tapos madali pa akong lokohin. No? Talagang talaga savage. So, ayun nga. Di-chinek niya yung isa. Tapos, nung kinuha ko yung isa, binigay ko naman yung isa, pinakita ko accessories. Yung accessories, hindi ko na matandaan kung binalik niya sa akin o pinatong niya sa bubong eh. So, parang ipinatong niya na sa bubong yun, hindi ko na masyadong tanda. Pero yung camera, lagi kong pinipilit na maibalik sa akin. Habang nangyayari yun, kausap ko asawa ko na nakikinig siya sa usapan namin. Kasi nagbabayan sila ko eh. So, sanay na ako makipag-transaction. Dami man yan o hindi. Sanay na ako. Pero yung mag-deliver, ang first time ko ngayon. First time ko siyang ginawa. Ginawa ko pa siya sa mahal na halaga. So, sa hindi ko mapaliwanag na dahilan, sa gustuhan ko din talagang makabenta na o may benta na yung mga camera. Nagtuloy ang usapan, nagtuloy ang tawaran. Hanggang lumilipas yung usapan, medyo marami na ako napapansin na hindi maganda. So, ang ginawa ko, tinanggal ko na yung seatbelt ko, na-under yung makina. Kasi akala ko magbabayar na eh. Akala ko iabot ko lang yung camera, aalis na ako. Hanggang umahaba pa yung usapan, marami na siyang kine-check na hanggang nawala na sa isip ko yung bayaran. Nakaalata na ako, kinuha ko yung camera, binalik ko sa box, tinanggal ko yung seatbelt ko, bababa na sana ako para kung kung iabot ko man sa kanya yung camera, andun ako sa baba. Tumakbo man siya, mahahabol ko siya agad. So, ganun yung plano ko. O mahaharang ko siya kung saan man siya tatakbo. Nung napansin niya yata na bababa na ako, parang nakatutob din siya na napapansin ko na
merong hindi magandang mangyayari. Nakukutuban ko. Hindi ko nahalata sa kanya pero nakukutuban ko. O mahina lang talaga akong kumutob. Yun lang yun. Mahina akong kumutob kaya madali akong maloko. So ayun na nga. Sabi niya sa akin, ako na lang papasok dyan. So akala ko naman, uupo siya sa loob para maayos yung usapan namin. So, sige, naayos ko yung upuan niya kasi medyo makalat tong upuan ko eh. So sige, pasok ka rito. So nawala sa isip ko, hindi ko na napansin kung dinampot niya ba yung camera. So maaari dinampot niya o inabot ko para tingnan niya ulit. Hindi ko na masyadong ma-recall. Habang nililinis ko yung camera, habang nililinis ko yung upuan niya, kasi may mga gamit ako sa upuan eh. Yan, katulad niyon. Ayan. Oh, ganyan ang itsura ng upuan ko pagka may mga gamit akong pinapatong diyan. Yun. Tapos paglingat ko, nananakbo na siya. Katulad nung tinuro ko sa inyo kanina. Nananakbo na siya. Yung unang pumasok sa isip ko, lolo ko na siguro ako nito. Hindi agad ako nakapag-react. Siguro mga 2 to 5 seconds akong bago nag-sink in sa akin. Itatakbo na talaga yung camera ko. So binira ko agad yung sasakyan sa likod ko. Hindi agad ako nakabuelo. Pero nung nakita ko pagbibigyan ako, hinarurot ko na yun. Naghabulan kami doon sa tinuro ko nga sa inyo kung saan ako tumigil. Kasi ang nangyari, aabutan ko na siya eh. Ang ginawa niya, lumiko siya bigla. Pagliko niya doon sa iskinita na yon, so hindi ko naman naisip na ipasok yung sasakyan ko, iniwan ko na lang sa labas. Kasi hindi ko alam kung ano meron sa loob eh. Pinakamabilis na pumasok sa isip ko, habulin ko siya by habulan ng takbo. Aabutan ko na sana siya eh. Ang problema, naiwan ko yung sasakyan ko na andar. Ang pumasok naman sa isip ko, baka may kasama yon. Baka pati sasakyan ko tangayin. Nakita ko na siya tumalon sa kabilang bakod. Bumalik na ako para balikan naman yung sasakyan ko. Pagkabalik ko sa sasakyan ko, nag-isip muna ako siguro mga less than minute, kasi anong susunod kong gagawin? Kasi tumalon siya sa bakod eh. So naisip ko posibleng may lalabasan pa siyang kabilang kalsada. Kaya umikot ako doon, mabante ako, papakita ko sa video. Yung roundabout. Pagdating ko naman doon sa roundabout, may ginagawa naman yung kalsada sa pwedeng labasan niya. Yung pwede niyang labasan, may ginagawang kalsada doon. So, hindi ako nakapasok, umikot ulit ako, bumalik ako dito. Andito ako ngayon sa lugar na to, kung nasa nangyari yung Karumal-Dumal na krimen. Andito pa ako ngayon, binalikan ko. Tapos umikot ako doon, may nakita akong parking. So, papakita ko sa inyo yung naparadahan ko para mag-isip kung anong gagawin ko. And then naglakad-lakad ako, nagtanong-tanong ako sa mga nandoon, nagtatrabaho doon, na kung baka may nakita sila. Yung isa nga, may isang nakakita na nananakbo nga raw, may dalang kulay black na box. Sabi niya, hindi lumagpas dito sa papunta sa roundabout, hindi siya duman dito. Nakausap ko rin niya nasa baba, hindi rin daw duman doon. So, yung katapat kasi nung kalsada, kakahuyan, mga puno. So malaki ang posibilidad na doon siya tumakbo pababa. Dito na tayo sa lugar kung saan pwede siyang lumabas. Mas malamang-lamang na dito siya lumabas. Kasi andun yung bahay, yung bakod na tinalunan niya. Doon banda sa loob na yon. Ayun yung bahay na yon. Yun yung bahay na yon. Sa likod niya, andyan siya lumundag sa fence na yan. So malamang-lamang dito siya lumabas. Dito siya nakita nung isang nagtatrabaho dito. Malaki ang posibilidad na doon siya tumakbos, dyan sa gubat na yan. Dyan, kasi sabi nung nagbabantay dito, hindi naman daw siya lumabas dyan. Tapos sabi din nung nagbabantay doon sa kabilang dulo, hindi rin siya lumabas doon. So, malaking posibilidad dyan siya tumakbo dyan sa gubat na yan. So, pag uwi ko, so, malis na ako kasi wala nang pag-asang makita ko siya eh. Gabi na rin. Halos ganito na rin yung yung ganito na rin kadilim. So, hindi ko na alam kung saan ko siya hanapin ng mga oras na yun. Umuwi na ako. Tapos, kumain, nagmuni-muni, inisip ko, hindi pa masyado nagsisinkin sa akin eh, kung ano yung nangyari eh.
kung magkano yung sayang na walang pera kasi gusto ko na kasi siyang mabenta para maidagdag ko sana doon sa pinapagawa kong bahay. So noong una naibenta ko na yung isa kong drone. Tapos pati yung camera nga ibebenta ko na, since may cellphone pa naman ako, cellphone na lang sana gagamitin ko. Hindi ko naman sila masyadong nagagamit kaya bebenta ko na lang sana. So nangyari nga yung karumal-dumal na krimen. And then natulog na ako. Basta na pumapasok siya sa isip ko, binubura ko, nag-isip ko na iba yung masaya. Kumbaga, ang sa akin na lang, pagpapas-Diyos ko na lang, natuto ko sa napakasakit na paraan, napakamahal na paraan. Para sa akin, mahal yon, sobra, kasi pinaghirapan ko talaga yung binili ko doon. Ako din naman naging pabaya, hindi ko pinag-ingatan yung pinaghirapan ko. Ako rin talaga naging pabaya, aminado naman ako doon sa bagay na yun. So pag uwi ko, iniisip ko hanggang sa humiga na ako, natulog. So mga bandang 12:30, nagising ako. Nahirapan ako matulog. So pumapasok pa rin siya sa isip ko. So ano kaya dapat kong gawin? Ganun na lang kaya talaga. Ipagpasa Diyos ko na lang. Tapos naisipan kong buksan yung ChatGPT ko. Chinat ko doon na yung nangyari, ganun. Ano kaya pwede kong gawin? So nagsuggest si ChatGPT na dapat police report nga. Iba mo na ko idea kung paano gagawin. Unang-una, lumipas na yung oras. Nagbigay si ChatGPT na pwede pala sa 'di ba may 111 for emergency call. Meron palang 105 para sa non-emergency. Punta ka sa website nila, mag-file ka doon ng complaint. Gawa ka doon ng police report kung anong nangyari. So meron doon step by step, susundan mo yun, i-fill up mo ano nangyari, yung details ng nawala sa'yo, description ng nagnakaw, meron kang mga nakalap na ebidensya katulad ng CCTV o mga naiwang gamit, kung nagubad ng jacket, itinapon, nakuha mo, yung posibleng ebidensya siya, yung address kung saan nangyari. So step by step, kung ano yung nangyari, yun lang naman din ang ilalagay mo doon, itatype mo doon. So yung details mo, syempre, bibigay mo yung details mo. Pagkatapos yun, sinundan ko lang siya hanggang sa nakagawa ko ng police report. So pwede na siyang mag-alarm kung sakaling dadalhin niya sa mga pawn shop, sa mga op shop. Pag chinek yung serial number, so may may alarm na siya. And then, ang sumunod naman, sa GoPro account, sa GoPro mismo, in-report ko din siya na stolen. So kung sakali mang yung camera ibenta niya o gamitin niya, siguro kung siya gagamit, sa kanya na talaga yun. Kung sakali mang may magbubukas sa quick app ng GoPro, mag-a-appear doon na naka-alert yung camera na yon, yung serial number ng camera. So mag-a-appear doon na stolen yung camera. So yun yung mga ginawa kong hakbang na sana ipagpapasa Diyos ko na lang, pero kasi kasalanan ko talaga, aminado ako, naging pabaya ako, naging sa kagustuhan ko makabenta, isinubo ko na yung sarili ko sa kapahamakan. Yun ang madaling salita doon. Isinubo ko yung sarili ko sa posibleng kapahamakan. High risk talaga yung ginawa ko. At ayun na nga, nangyari nga, ang hindi inaasahan. Yun, sa halip na ipagpasa Diyos, na naalala ko rin naman na biktima pa rin ako. Biktima pa rin ako na nangyari. Ako pa rin yung naloko. At meron pa rin nanloko sa akin. Kaya ginawan ko siya ng police report. Kaya nagdesisyon na ako na, yun nga, i-report siya sa GoPro. At talagang natuto sa masakit na paraan. So, ang reflection ko sa nangyaring to, yun nga, wag nang basta-basta magtiwala. Kahit pa sabihin, nandito tayo sa New Zealand na safest country in the world. Pero, syempre, may krimen pa rin dito. Marami pa rin krimen. Alam ko naman yun. Aware naman ako doon. Masyado lang talaga akong siguro lang naging gahaman. Maibenta na yung camera. So, yun, natutunan ko na kahit nasa pinaka-safe kang lugar, na inaakala mong pinakaligtas na lugar, kailangan ka pa rin mapagmatsyag, vigilant,
trust no one. Yung mga natutunan ko ngayon. Sa pagbebenta, hindi na talaga ako papayag ng meet up o i-deliver. Kunin mo sa bahay, payment first. Yun talaga number one. Payment first na tayo ngayon. Yan lang talaga magiging protection mo sa sarili mo. Yung alertness mo, mapagmatsyag ka nga, dapat lalo sa strangers, kung kahit bata, alam yun talaga lang naging pabaya ako. Huwag kang basta-basta magtitiwala. Yun talaga, number one. Ito na yung huling masasabi ko na kahit sa inaakala mong pinakaligtas ng lugar, hindi ka pa rin ligtas. Kahit sa ka magpunta, hindi ka ligtas. Laging merong predator sa likod mo na inaabangan lang yung kahinaan mo. So, ayun. Naging mahina ako, naging bobo ako sa sitwasyon na yon kahapon. Naging bobo ako sa oras na yon. At ayun, ito yung reward ng pagiging bobo ko. Sa mga oras na yon. Ito yung naging reward ko. Napakalaking aral nito sa akin. At kung sakali man, sineshare ko sa inyo para lang malaman nyo na hindi ganun ka-safe ang New Zealand sa inaakala nyo. Tahimik ang New Zealand, oo. Pero, meron pa ring mga taong mapagsamantala nandyan lang sa gilid-gilid. Marami sila, hindi lang nag-iisa. So, yun, maging maingat lang tayo. Huwag kayong gagaya sa akin, sa kabubuhan ko. Ito, aral na to sa sarili ko. Yung sinasabi ko, para sa sarili ko rin to. Dapat sa sarili ko sinasabi, hindi sa inyo. Pero yung hindi alam, no, na hindi po ganun kaligtas ang New Zealand. Oo, tahimik ang New Zealand, pero sabi nga, yun nga, katulad na sinasabi ko, kung walang manloloko, kung walang magpapaloko. So, nagpaloko ako, kaya merong manloloko, kaya merong nanloko. Malaking aral sa akin to, pero medyo masakit. Medyo masakit na aral, ano. Kung magtataka kayo, bakit hindi ako tumawag ng pulis ng mga oras na yon, hindi ko alam kung bakit meron sa sarili ko na wag ko nang abalahan yung mga pulis. Parang ganun na yung tumatakbo sa isip ko ng mga oras na yun. Unang-una, hindi ko naman mahahabol na. Kasi sigurado ko kung dumating man yung mga pulis, ma-alarma lang yung mga tao sa paligid na anong nangyari. Which is, kasalanan ko naman talaga. Kaya talaga ng mga oras yan, sinisisi ko na lang yung sarili ko. Na kasalanan mo rin naman yan, kaya nangyari yan. Bakit ka pa mag-iingay? So, yun nga, pagpapasa Diyos ko na nga lang talaga, sana. Kasi pupunta yung mga pulis, tapos makikita ng mga tao, bakit ano nangyari doon? Siyempre, pupuntahan ng mga pulis yan, iimbestigahan yung mga dinaanan. So, ayoko na sana magingay, isikreto na lang yung nangyari, itago na lang, para wala na lang ingay, matuto na lang ako sa sarili ko. Pero pinili kong i-report pa rin. Ngayon, ibinlog ko pa, i-record ko pa yung kaugagan ko. Papapanood ko, pinaalam ko pa sa inyo kung paano ako naging ob-ob. So, nasa sa inyo na yan, i-judge nyo ako, okay lang. Pero, yung mga hindi alam, sa mga hindi nakakaalam, gusto ko lang naman talagang, ang point lang naman talaga nito is, alam ko namang alam nyo rin na kahit saan magpunta, hindi ka safe. Pero, yung iba, nakakala sobrang safe ang New Zealand. Well, hindi po. Hindi po talaga. Walang lugar sa buong mundo na safe ka. Dito talaga, maloloko ka, kung magpapaloko ka, katulad ko na nagpaloko. Naging marupok ang beshi nyo. So, yun lang. Kaya hindi na rin ako nag-ingay ng mga oras na yun. Tumahimik na lang ako, pagpasa Diyos ko na lang. So, pero hindi nga, na-realize ko na dapat talaga gawa ng report para kung sakali man, matetrace ko kung nasa yung camera kung sakali. So, ayun. Baka lang may magtanong sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At lagi kayong mag-iingat. Huwag kayong gagaya sa akin, ha? Huwag kayong gagaya kay paring Mike na ob-ob. Naging ob-ob si paring Mike. Yun. Maraming salamat sa inyo. Lagi kayong mag-iingat. Peace out.